At so yun mga bossing, so para sa episode natin sa araw na to ay sisilipin natin muli yung mga naganap at nangyari at progress nitong trabaho dito sa ating Cavite project. Ayan, so dito nga pala mga bossing ay nabuhusan na natin yung roof deck. Ayan, so meron tayo ditong maliit na roof deck para merong pahingahan sa ibabaw. So pwede tayong magkape-kape dyan, magkwentuhan sa ibabaw. Itong roof deck na yan. Yan, bali ito ay garahe. Itong part na to na nakikita ninyo. Ayan, ito yung garahe. And then meron pa tayong gagawin dyan na canopy. So para magkaroon ng extension yung pinaka-roof nung garahe natin. So ito kasi nagkaroon kami dito ng revise or revision. So kasi ang nangyari kasi mga bossing, ayun ay live wire. Oh. So ang plano kasi nito, yung roof deck nito ay dito pa talaga ilalagay. So inatras lang namin kasi nga delikado na yung live wire na yun. No? Pag tinas mo kasi yung kamay mo, halos naabot mo na yung live wire. So kaya for safety, inatras na namin yung roof deck. And then yung mawawalang part ng roof deck, i-convert natin into canopy. So para magkaroon pa rin ng design yung bahay natin. So hindi siya magiging punggok tingnan. Ayan, so meron na tayo nga pala dito nga nilagay pati sa roof deck na drop wall na 20 centimeters. So para ito yung magiging cover natin dun sa ating ceiling dito sa garahe. So bali PVC ceiling yung gagamitin natin dito. And then nakikita ninyo mga bossing, ito ay double purpose. Yung nakikita nyo mga channel bar na yan. Yan. Yan ay naging bakal namin dito sa roof deck. At the same time, yan na rin yung magiging framing namin dito sa baba, sa ceiling natin. Okay, so kita nyo, yun naman ay libelado yung mga bossing, nakatama sa sukat. Kaya, kahit pa paano, nakatipid tayo ng materyales. Okay? And then itong part na to, canopy naman. So 1 meter yung canopy natin dito, hindi pa lang natin natatanggal yung forma. And then dito naman, sa may parting, ito, meron tayong hallway dito, sa part na to. Ayan, so bali continuous yung paglalagay ng eaves natin. So bali kanina, ito nga yan, katatapos lang namin magkabit nung end flashing. And then after namin nga magkabit, sila naman yung pinagkakabit ko nung spandrel. Ayan. So yung spandrel, yan yung ating kisame sa mga bulada. Ito kung tawagin ito is eaves. Yan mga bossing. So continuous lang. So hanggang likod. And then sa loob naman nito, bali ito na nga, meron na tayo ditong mga dumating na skim coat. So bali ang ginagamit natin na skim coat mga bossing ay Mondo from Davies. Yan mga bossing. So Davies skim coat ay isa sa pinakamagandang skim coat para sa ating mga masonry walls. Kaya naman, kung gusto niyo ng mga quality, hindi natutuklap, hindi kayo nagkakaroon ng mga back job. O so, ano pang ginagawa nyo mga bossing? Gaya nung nabanggit ko sa last video natin, ay para maiwasan natin yung mga pagtuklap ng mga pintura, gumamit tayo ng mga quality skim coat. So yan yung isa sa mga sikreto para hindi tumutuklap yung ating mga skim coat. Okay? And then kita nyo yung pang-primer natin, flat latex white, latex water base dito sa interior. And then sa exterior naman, hindi naman yun yung gagamit natin na primer, kundi yung solvent type. Okay? And then dito naman sa loob, pag pumasok tayo, so may nag-i-start na ditong mag skim coat. So bali pinapa-skim coatan ko na muna yung mga area na pwede nang skim coat. So ito yung area na yan. So kita nyo na-apply na siya ng skim coat. So yan, kasama nga pala natin si Tol Lexi. Para makita siya ni Tol Arman. No? So si Tol Arman, si Tol Ricky, wala, inagawan na kayo ni Tol Lexi ng trabaho. Okay, siya na kayo daw yung magpipintura ng project ng July Ems. Ayan. So bali yung ginagamit natin na skim coat dito, yun nga, yung Mondo. And then, ang application nito, isa at least, yung coating nito ha, hindi siya bababa ng 2 coats. So, depende pa rin sa ating mga plastering. Kung ang plastering natin ay maganda, hindi siya masyadong magaspang. So, kung kaya ng 2 coats lang. Pero pag yung plastering is pangit, masyadong magaspang, hindi talaga siya kinakaya ng 2 coats.
almost 3 coats. Minsan, yung iba pa nga, nag-aapat na coat pag talagang pangit na pangit yung wall. So yung sa atin naman, total ilang coat na yan? Tatlo, 3 coats. So yung ating dito, 3 coats yung ating skin coat. So after ng 3 coats, patutuyuin, liliyahin, and then lilinisin ulit. Okay, so bago tayo dito sa yan dito pala sa kabilang kwarto. Eto, yan na skim coat na rin. Ayan, so na-skim coat na rin itong isang kwarto. And then, dito naman, yung ibang part ng room naman, pinapalinis ko pa. Sabagay ito kanina, napalinis ko na yung mga room, yung mga wall niyan. Yan, napalinis na natin yan. Pagkatapos, binabasa namin ng tubig. Kasi after i-scraping, or after may scrape, yung mga butlig-butlig, or butil-butil ng semento, mga talsik ng halo, binabasa ng tubig para matanggal yung alikabok. And then bago tayo mag-apply ng ating skim coat, binabasa yan muna. Okay? So para mas maganda lalo yung kapit ng skim coat. Yan, dito naman sa may kitchen yan. So yan, natapos na rin natin yung gutter dito. Nakabit na natin yung end flashing. Ayan, so dito ongoing yung ating spandrel. So yan mga bossing. So bago mag-apply ng skim coat, pinatatanggal ko muna yung mga possible na butlig-butlig sa wall. Ayan, para talagang makinis bago natin apply na skim coat. So bali nandito ngayon tayo mga boss sa roof deck. Ayan, so ito yung view natin sa roof deck. Ayan, di ba? So meron din siyempre tayong floor drain. And then itong ating concrete na to is may slope na yan. And then mapapansin niyo ang ganda ng buhos natin, no? Walang cracks. So tingnan nyo. Kahit ilapit natin yung camera natin, i-zoom natin. Yan, mapapansin niyo walang mga crack, walang bitak. Di ba? Ayan, makikita nyo mga bossing, wala talaga siyang crack. Kahit isang piraso. So wala talaga akong makitang crack. So maganda yung pagkakabuhos, and then yung pagkakabuli. Yan. And then talagang ito, magaspang talaga. Pag yung mga ganito, kinakailangan magaspang yung pagkakabuli para pag nag-tiles tayo, so maganda rin yung banding, yung magiging kapit ng ating mortar. So sasamahan pa natin yan ng may ginagamit kaming grouting bago kami mag tiles. Yan. So itong may mapapansin kayo, ito yung mga I-beam na to, mapapansin niyo open pa. So kasi meron pa kaming dadaan dyan na mga tubo. So yung tubo natin for CCTV, kasi hindi ko pa naman alam yung dadaanan nun exactly. So kaya nag-iwan tayo ng mga dadaanan. Yan yung mga I-beam natin, bukas pa. So pwede yung daanan ng mga tubo. Ayan. So after yun, kita nyo may mga abang pa tayo mga conduit dyan. So para pag baon ng tubo, dyan na lang. Ayan, so kaya iniwan muna natin yan. And then mahirap kasi pag yung magsisinsil tayo na magsisinsil sa pader, madaming trabaho. And then ito naman yung canopy natin, no? So ang ganda rin ito, naka-smooth finish. Ayan, so kita nyo mga bossing. Di ba? So kita nyo mga boss, pag kami nagko-construct ng bahay, kahit tago ang isang, ito katulad nito, ibabaw, hindi na to halos kita ng tao. Pero syempre, kinakailangan, kahit hindi siya nakikita, kita nyo, maayos. Maganda yung mga kilikili, di ba? Maganda yung kilikili, maganda yung pagkaka-finish nitong ibabaw ng ating canopy. So kita nyo, ang ganda ng ating plastering, yung kantuhan niya, kita nyo, buhay na buhay yung kanto niya, oh, di ba? So napakasarap, napakaganda na gumagawa tayo ng bahay na may kalidad. Yan. And then ito pati mga bossing, isa pa, pag nagko-construct kami ng bahay talaga, hindi ko tinitipid sa trabaho, hindi ko tinitipid sa materyales, hindi ko binubulsa ang budget. Yung budget na para sa bahay na ipinapagawa sa akin ay mauubos talaga yan para sa bahay ng aking mga nagiging kliyente. So para pagdating ng panahon, pwede nila akong i-refer sa ibang tao na itong tao na to ay mapapagkatiwalaan, hindi ito kurakot, maayos gumawa. Ayan, so kaya dumadami yung mga trabaho namin. Ayan. So yung roof naman natin, akitin natin yung roof para makita. So yung roof naman natin, ito mga bossing yan, tapos na. Nakakabit na yung mga end flashing, yung ating mga wall flashing, yung ating mga cap
flashing. Ayan, so kita nyo, linis din ng pagkakagawa, no mga boss. So nakakadumi lang gawa nito. Ito yung problema, itong puno. So i-request namin na tanggalin, bawasan ng damo. At kasi nga, bukod sa nalalaglag yung mga dumi, ang isang problema, maglalagay kasi ng mga solar panel dito. So natataklo ba nung puno yung pwesto nung sikat ng araw. So kaya kinakailangan matabas yung ibang parte na nakalampas dito sa property. Okay mga bossing. So ito naman yung kabilang roof, yung isang layer. Yeah. Ayan, so tapos na. Ito naman yung sa may open area natin. Ayan. So itong open area na ito, ito lalim, taas. Ayan. So for ventilation yan. Kaya may makikita kayo may ganyang open for ventilation. Nire-required talaga ng munisipyo yung mga ganyan. Ayan yung roof natin dito, no? So yan, kita nyo, tapos na. Then dito, bukas, ito naman yung gagawin namin. So bali, dalawa kami ng bayaw ko na nakakabit ng end flashing. Dahil yun nga, yun, kanina umaga, yung lower part ng roof yung nagawa namin. Then bukas, ito naman. Itong natitira na to. So target namin ito within Thursday. Tapos na to, mga bossing. Ayan, so kita nyo mga bossing, oh. Yung flashing natin, ang ganda. So kita nyo, kahit nasa itaas, ibabaw, di ba? Kahit sabihin natin mataas, hindi na makikita ng tao. Yan, inaayos pa rin namin. Kaya ngayon talaga mga boss, bantay sarado na ako dito pag sa roofing. So para hindi na rin ako nagkakaproblema, lalong-lalo na yung mga gaya nito, inside gutter. Minsan kasi pag wala ako sa site, minsan hindi nawawala yung back job. So pag nagkaka-back job kasi, ako yung nagre-repair. So kaya ngayon, pag may trabaho ng ganitong roofing, ako na talaga yung kumakamay dyan. Nagpapatulong na lang ako sa mga kasama natin para maiwasan yung back job.